Iron Man! Hello guys! So, thank you so much for tuning in. First of all, let me welcome you muna sa ating Pinoy Toy Review Channel. Wherein, re-reviewin natin yung mga different kinds of toys na nakikita natin sa market and let's see if ito nga ba ang toy na hinahanap mo. But before we start, don't forget to like this video, subscribe, and hit that notification button para at least ma-notify kayo sa mga susunod pa natin or sa mga bago pa natin na mga toys na i-review. With all that, let's get it on! Okay guys, so ito ang Captain America Civil War Iron Man MK46 or Mark XLVI. And to start, syempre, pag binili mo siya, ganitong packaging ang makukuha mo. Design niya sa harap, design niya sa likod, and design niya sa gilid, and design niya sa kabilang gilid, and design niya sa ibabaw, and design niya sa ilalim. Meron pang gimmick ang kanyang box, open, wherein pwede mo makita agad yung toy sa loob. Okay? Or kung nainitan ka, tulad ko, pwede mo pang paypay yan. Anyway, so ilabas na natin sa box ang ating toy. Pag inalis natin siya sa box, ganyan ang itsura niya. And meron siyang kasama sa box, this one. Yung kanyang manual lang. Actually, manual siya kung paano lang ikabit yung batteries niya. From this packaging, natatawa lang ako. Kasi meron pang kasama na pin, parang pin ejector sa mga cellphone. And usually, ang ginagamit, diba, sa mga SIM card or memory card. Pero meron siya doon extrang battery. So, let's move along. Okay, so ito ang ating Iron Man MK46. Tingnan muna natin ang kanyang mga kasama accessories. Meron siyang 2 sets of hands na kasama. Yung dalawang hands dito, halos magkamukha lang sila. Yeah. Yan, okay? So, kung titignan nyo, pag nangangati siya, ganun. No, actually, oopsie! Actually, gagamitin yan. And ito naman yung another set ng hands niya habang tumatahol yung aso. Meron naman siya dito yung nakaturo. Ikaw ang bibili ng toy! At meron din naman dito na yo, pre, what's up? Yan, nakaganyan lang siya. Okay, so after ng set natin sa accessories, let's go na directly kay Iron Man. Yan. Yan ang kanyang front view. Harap sa likod, drop. Yan. Tingin sa kanan, drop. Yon. Tingin sa kaliwa, yan. Okay. Yan. And let's take a closer look. Yan. Tingnan natin yung paint ups niya and yung mga sculpt and details niya ng malapitan. Yan. Okay. Body. Oh, maganda yung dun sa ano niya. Yung sa logo niya. Sa chest. Maganda yung part dun sa chest niya. Parang naka-emboss lang. Okay? Yung paint ups niya. Side. Kabilang side. And back view. Back details. Meron din siyang paint up dun sa ilalim. Yan. So, hindi siya plain lang. Sa hands niya, meron din. Okay. Ayan. Okay, after that, punta naman tayo sa articulation. Tingnan muna natin sa head. Okay, yung head niya, nakakalingon naman siya so far. Yan. Shoulder. Hindi mo na maikot ng taas patalikod dahil nakaharang tong shoulder pad niya. Yan. Sidewards. Okay. Sa elbow. Elbow bend. Yan ang elbow bend niya. And meron siyang elbow rotation. Ariko. Sumabit pa yung gloves natin. Yan. So, meron siyang elbow rotation dyan. Okay? Sa hands niya,
Of course, naka-ball joint. Kaya naiikot siya ng buo. Okay. Sa waist. Tingnan natin kung meron siya sa waist. Meron siya. Okay. So, may movement din sa waist. Sa legs niya, konti lang yung movement niya. Yan na yung pinaka-mataas niya sa legs. Pag patalikod, yan naman na. Yun. So, sa knee bend, tingnan natin yung knee. Oh, double jointed yung knee. Nice. Para at least, yan, pwede siyang lumuhod ng ganyan. Tapos sabihin niya, I am Iron Man. Pero syempre, ibang suit yung gamit niya doon. So, ayan. Double jointed yung knee. And sa paa naman, articulated din, pero very limited kasi nakaharang tong piece na to. Yan. Yung piece ng armor niya nakaharang. So, very limited lang din. Okay, so if you will ask me kung paano papalitan yung mga kamay niya, di ba may mga extra accessories siya na mga 2 pairs of hands. Simple lang. You will just pop it out. Yan. Pop! Ganun lang yan. Okay? So, dun siya ikakabit sa part na yan. So, alisin mo natin yung hands na yan. Palitan natin ng, yan, yung nagtuturo. Medyo mahirap lang siya ikabit. Madali lang siya tanggalin eh. Medyo may challenge siya. Okay? So, pag na-secure mo na yan, parang na siyang si Kuya Will. Try din natin palitan yung kaliwa. Para hindi siya mukhang Kuya Will. Pop lang yun. Tapos kakabit natin yan. Kakabit natin yan part yan. Medyo mahirap lang talaga. Saka, yeah. Pag magre-replace ng hands, kasi umuusog yung part na yun. Umuusog yan. So, medyo proper timing lang din ang kailangan. Ayan! Nakabit ko rin. Mahirap lang pala sa angle ko. Pero pag nakatutok sa mukha nyo ng ganyan, yan, madali lang siyang ikabit. Makakabit at makakabit nyo rin naman. Yan, okay? So, yan, nakaganyan naman siya. Come to me, all who are. Okay, moving forward. After that, tingnan naman natin kung meron bang mga gimmicks itong Iron Man na to. Yung sa shoulder pads niya, maangat. Yan. Okay? Hindi ko alam kung bakit. Well, obviously, para pag inangat niya yung kamay niya, yan, hindi siya nakaharang. Okay? Pero, pwede rin siguro, kung may lalabas na mga missiles dyan, tapos or, pwede siguro, pag nagutom siya, dyan niya lalagay yung burger niya, di ba? Yan. Taguan ng burger. I love you 3,000. Okay, pero meron pa siyang isang gimmick din, which is yung magandang selling point ng toy na to. Kung titingnan natin sa likuran, pag tinanggal mo to, actually madali lang siya tanggalin. Hindi siya, wala siyang any screw na kailangan. Makikita mo yung battery compartment niya. Well, of course, tatanggalin natin to para gumana lahat. When you buy this toy pala, kasama na, included na yung batteries. Okay? So, thumbs up yun. Okay yun. At least may kasama ng battery. So, yung extra nating battery, I think dito yata yun. Check muna natin. Kung titingnan nyo, yan yung battery niya eh. Parang LR44 yata to, or hindi ko lang kung anong tawag. Pero obviously, hindi ito yung katulad ng battery na kasama sa packaging. Kita niyo naman yung nipis ng battery na yan compared doon sa nakakabit, diba? So, very different. So, yun. Hindi ko maintindihan kung bakit nagsama sila ng extra battery. And itong pin ejector din. Hindi ko rin alam. So, maybe itong pin ejector na to para siguro dito. Pero hindi rin eh. Kasi madali lang siyang tanggalin eh. Tingnan nyo guys. Yan o. Pinabit ko ulit ah. So, yan. Oh, di ba? Sobrang dali. Nahirapan ako. No, yan lang yan eh. Oh, so, tapos na. Anyway, so hindi ko pa rin alam kung para saan yung sense nung kasama doon sa packaging nila. Okay, moving forward. Obviously, since may battery to, merong light gimmicks dito.
And andun yung switch niya. Ayan yung switch. Yan. Yan yung switch niya. Yan yung switch niya. So, pag pinindot mo yan, kabit mo natin ulit yan. There you have it! Ayun! May light na ngayon si Iron Man. Ang ganda yung pagkakailo niya. Malakas Malakas yung light. Malakas yung liwanag. Diba? Ayan o. Yan. Malakas yung liwanag ng ilaw niya. Ito yung sa chest niya. Yan. Okay. Ganda. Ito yung part na kung saan nasa decision making ka na kung bibili mo ba talaga tong toy na to or hindi. Pag nakita mo yung light na yan. Of course, syempre, try natin kung walang ilaw. Yan na itsura niya pag wala yung main source ng light natin. And pag siya lang ang kita. Yun, ganda oh. Diba? So ngayon may dahilan ka na sa asawa mo na pwede kanyang ibili nito. Dahil sabihin mo, honey, magagamit natin siya for emergency purposes. Pag nag-brown out, pag nawalan tayo agad ng ilaw, ayan, may paggagamitan siya kaagad. Di ba? Approve! Okay, syempre, tatanungin niyo ako kung gaano nga ba siya kalaki. Ngayon, titingnan naman natin ang kanyang size. Kukunin natin ang ating mahiwagang metro. At ang kanyang height is around 7 inches. Okay? At kung hindi ka naman naniniwala sa kapangyarihan ng metro, baka sabihin mo binobola ka lang. Ito pa ang ibang size comparison natin. Mosquito swapper, feather duster, toy pumpkin, ang scotch tape dispenser, at sa mini action Dymos. Okay, so yan ang ating Iron Man Mark 46. Market price niya is ranging from 900 to 1,400. Ganyan yung price range niya. So, depende na lang, of course, kung kaninong market kayo bibili. So, yan ang ating Iron Man Mark 46. And what do you think, guys? Is it a go for you or no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. And as always, this is your Katotoys Pinoy Toy Review signing out.